malawak at makulay na kasaysayan ng pelikulang Pilipino, may mga pangalang nananatiling nakaukit hindi lamang dahil sa kanilang husay sa pag-arte, kundi dahil sa kanilang tibay, dedikasyon, at kakayahang manatili sa industriyang patuloy na nagbabago. Isa sa mga natatanging haliging ito ay si Perla Bautista, isang respetadong aktres na ang karera ay sumasaklaw sa mahigit 6 na dekada. Isang testamento sa kanyang walang kupas na talento at profesionalismo. Mula sa pagiging isang sumusuportang aktres, umangat siya bilang isang nangungunang bituin sa mga pelikulang aksyon at sa kalaunan ay naging isa sa mga pinakakilalang gumanap sa mga papel ng isang ina. Ang kanyang buhay at sining ay salamin ng isang paglalakbay na puno ng mga hamon, hindi inaasahang pagkakataon at matatag na paninindigan na nagpatibay sa kanyang katayuan bilang isang tunay na alamat ng industriya, mga unang taon at di inaasahang pagpasok sa pinilakang tabing. Isinilang si Perla Bautista bilang panlima sa 8 magkakapatid, nina Vicente Bautista at Carmen Marshall. Lumaki siya sa isang simpleng pamilya, malayo sa kislap at ingay ng mundo ng showbiz. Tinaahak niya ang landas ng isang karaniwang kabataan, kung saan ang edukasyon ang pangunahing prioridad. Matagumpay niyang tinapos ang kanyang sekundaryang pag-aaral sa Torres High School at nagpatuloy sa kolehiyo sa Lyceum of the Philippines, kung saan siya ay kumuha ng kursong commerce. Ang kanyang mga pangarap noon ay nakasentro sa pagtatapos ng pag-aaral at paghahanap ng isang matatag na trabaho, alinsunod sa inaasahan sa isang dalagang may pinag-aralan. Subalit, tila may ibang plano ang tadhana para sa kanya. Sa edad na 17, isang di inaasahang pagkakataon ang kumatok sa kanyang pintuan. Ang tiyuhin ng kanyang hipag, ang batikang aktor at direktor na si Tony Dantes, ay nakakita sa kanya ng potensyal na hindi niya mismo namamalayan. Si Dantes, na isang kilalang personalidad sa LVN Pictures, isa sa mga dambuhalang film studio noong panahong iyon, ay nag-alok sa dalaga na subukan ang pag-arte. Bagamat nag-aalinlangan, pumukaw ito sa interes ni Perla. Isinama siya ni Dantes sa studio at doon sa gitna ng abalang produksyon at mga naglalakihang artista, inalok siya ng isang kontrata. Ang alok na ito ang naging simula ng isang mahaba at makabuluhang karera. Tinanggap niya ang hamon at opisyal na pumasok sa industriya ng pelikula. Ang kanyang unang pagsabak sa pag-arte ay sa pelikulang Si Mayor Naman noong 1957. Dito, ipinakilala siya bilang isa sa mga bagong mukha ng LVN Pictures, kasabayan ng mga aktres na tulad nina Marita Zobel, Mila Ocampo, Luz Valdez, at Shona Sandoval. Ang panahong ito ay ang ginintuang panahon ng sistema ng mga studio, kung saan ang mga artista ay eksklusibong nakakontrata at hinuhubog upang maging mga bituin. Para kay Perla, ito ang simula ng isang paglalakbay na susubok sa kanyang pasensya at determinasyon, mga hamon ng pagsubok sa ilalim ng LVN Pictures. Sa mga sumunod na taon, unti-unting dumami ang mga proyektong ibinigay kay Perla. Subalit, sa kabila ng kanyang pagsisikap, ang mga papel na napupunta sa kanya ay kalimitang sumusuporta lamang sa mga pangunahing bida, habang ang kanyang mga kasabayang sina Marita Zobel at Luz Valdez ay mabilis na sumisikat at nabibigyan ng mga pangunahing papel. Siya ay nanatili sa anino, gumanap bilang kaibigan, kapatid o pangalawang babae sa buhay ng bida. May mga pagkakataon na tila abot kamay na niya ang pagkakataong maging bida. May mga proyektong ipinangako sa kanya, ngunit dahil sa iba't ibang sirkumstansya, mga pagbabago sa schedule, desisyon ng mga producer o pagpasok ng mas sikat na artista, ang mga ito ay hindi natutuloy. Ang paulit-ulit na pagkabigong ito ay nagdulot sa kanya ng matinding frustrasyon. Sa loob ng kanyang 3 taong kontrata sa LVN, ilang beses siyang nakaramdam ng pagnanais na sumuko na lamang. Nasaksihan niya ang mabilis na pag-angat ng kanyang mga kasabayan habang siya ay tila na pag-iiwanan. Dumana si Bautista ng matinding pagkabigo at pagdududa sa sarili. Sa yugtong ito, ang pangarap na minsang nag-alab ay unti-unting pinalamig ng paulit-ulit na pagkadismaya, hanggang sa puntong hiniling na niya sa pamunuan ng LVN na pawalan na siya mula sa kanyang kontrata. Naisip niyang marahil ay hindi para sa kanya ang pagaliin matcha yung pag-aartista at
mas mabuting bumalik na lamang sa kanyang orihinal na plano na maghanap ng ibang landas sa buhay. Subalit, ang kanyang hiling ay hindi pinagbigyan. Ang mga pagsubok na ito, bagamat masakit, ay nagsilbing pampatibay sa kanyang karakter at naghanda sa kanya para sa mas malaking pagkakataon na nag-aabang sa hinaharap. Ang malaking pagkakataon, Tagalog Ilang-Ilang Productions at ang tambalan kay Joseph Estrada nang matapos ang kanyang kontrata sa LVN Pictures. Isang bagong pinto ang nagbukas para kay Perla. Siya ay kinuha ng Tagalog Ilang-Ilang Productions, isang kumpanyang nagsisimulang gumawa ng pangalan sa industriya. Dito, sa wakas ay dumating ang kanyang pinakahihintay na big break. Ipinagkatiwala sa kanya ang pangunahing papel bilang leading lady sa ilang pelikula ng produksyon. Ang isa sa pinakamahalagang yugto ng kanyang karera ay nagsimula sa pelikulang Baril sa Baril noong 1961 at 61. Dito, unang nabuo ang isa sa mga pinakatanyag na tambalan sa kasaysayan ng pelikulang aksyon. Ang tambalan nila ng nooy umaangat na aktor na si Joseph Erap Estrada. Ang kanilang kimika sa pinilakang tabing ay agad na pumatok sa masa at ang pelikula ay naging isang malaking tagumpay. Ayon sa isang pagbabalik tanaw ni Perla, ang pagkakataong ito ay dumating din ng hindi inaasahan. Hindi raw talaga siya ang orihinal na napili para sa nasabing papel. Mayroon ng ibang aktres na kinokontrata ang Tagalog Ilang-Ilang Productions. Ngunit hindi nagkasundo ang dalawang panig pagdating sa usapin ng talent fee. Dahil dito, napunta sa kanya ang papel. Palibhas ay hindi pa gaanong mataas ang kanyang bayad noon at nakitaan na siya ng potensyal sa kanyang mga naunang pagganap. Siya ang naging perpektong pagpipilian para sa produksyon. Ang pangyayaring ito ay isang patunay na kung minsan ang tadhana ay may sariling paraan ng pag-aayos ng mga bagay para sa mga taong matiyagang naghihintay. Ang tagumpay ng Baril sa Baril ay sinundan ng marami pang pelikulang pinagtambalan nila ni Estrada. Ang kanilang mga pelikula ay naging formula ng tagumpay. Matapang na bida, magandang dalaga na kailangang iligtas, at mga kapanapanabik na eksena ng barilan at bakbakan. Ang tambalang Estrada Bautista ay naging isa sa mga pinakatinangkilik noong dekada 60. At si Perla ay tuluyan ng nakilala bilang isang ganap na bituin. Pagkilala sa husay, ang karangalan mula sa FAMAS. Ang tunay na pagkilala sa kanyang kakayahan bilang isang seryosong aktres ay dumating noong 1962 para sa kanyang pagganap sa pelikulang Markang Rehas, kung saan katambal niya muli si Joseph Estrada. Iginawad sa kanya ang pinakamataas na parangal para sa isang aktres, ang FAMAS Award para sa Best Actress. Ang karangalang ito ay hindi lamang isang tropeyo. Ito ay isang pagpapatunay na ang kanyang talento ay higit pa sa pagiging isang leading lady sa mga pelikulang aksyon. Katulad ng kanyang malaking break, ang kanyang pagkapanalo sa FAMAS ay may kaakibat ding kwento ng tadhana. Ang papel sa Markang Rehas ay hindi rin orihinal na para sa kanya. Siya ay ipinalit lamang sa aktres na unang napili matapos itong magkasakit ng biglaan. Hindi niya inakala na ang papel kung saan siya ay second choice lamang ang magiging daan upang makamit niya ang kanyang unang at pinakaprestihiyosong acting award. Ang pangyayaring ito ay nagpatibay sa kanyang posisyon sa industriya at nagbukas ng mas marami pang oportunidad para maipakita ang kanyang husay. Ang karangalang ito ay nagsilbing hudyat sa lalo pang pagningning ng kanyang bituin. Sunod-sunod ang naging proyekto niya, hindi lamang sa ilalim ng Tagalog Ilang-Ilang Productions kundi maging sa iba pang mga film outfit. Isang dekada ng tagumpay at pagiging produktibo. Ang dekada 60 hanggang sa unang bahagi ng dekada 70 ang naging pinakaproduktibong panahon sa karera ni Perla Bautista bilang isang leading lady. Naging abala siya sa paggawa ng mga pelikula na sumasaklaw sa iba't ibang genre, bagamat pinakakilala siya sa mga pelikulang aksyon at drama. Ilan sa mga natatangi niyang pelikula sa panahong ito ay ang mga sumusunod: 1963, Ako, Iyong Yo, 7 kabanalan ng isang makasalanan, alias Golden Boy, Osdapit Hapon, Oras ng Pagtutuos, 1964, Berdugo ng mga Maton,
Panginoon ng Pantalan, at Ang Lihim ni Gagamba. 1,966. Dodong Tricycle, Wild, Wild Jess at Gininto ang Pusa. 1,967. Marusya, Incognito. Mabigat ang Dugo sa Tubig at Hangganan ng Matatapang. 1,969. Valiente Brothers, Kapitan Pepe, Black Belt Avengers sa Shtoyle, ang Hari ng Samurai. 1,970. Ganid sa Laman, Basang Sisiw at Edgar Loves Vilma. Ang mga pelikulang ito ay nagpapakita ng kanyang kasikatan at ang tiwala ng mga producer sa kanyang kakayahang magdala ng pelikula. Ang kanyang pangalan sa poster ay naging garantiya ng isang dekalidad na pagganap at isang pelikulang tatangkilikin ng publiko. Transisyon at versatilidad ang ebolusyon ng isang aktres. Habang lumilipas ang panahon at nagbabago ang mukha ng industriya, ipinamalas ni Perla Bautista ang isang katangiang nagpapanatili sa kanya sa tuktok, ang kanyang kakayahang umangkop. Sa pagpasok ng dekada 70, nagsimula siyang tumanggap ng mga papel na mas angkop sa kanyang edad. Ang kanyang unang pagganap bilang isang ina ay sa pelikulang Devil Woman, kung saan gumanap siya bilang ina ng karakter ng aktres na si Divina Valencia. Ang transisyong ito mula sa pagiging isang leading lady tungo sa pagiging isang character actress ay isang mahalagang hakbang sa kanyang karera. Hindi ito naging hadlang sa kanyang pag-arte. Sa halip, ito ay nagbukas ng isang bagong mundo ng mga papel na nagpakita ng kanyang malawak na kakayahan o versatility. Naging epektibo siya sa pagganap bilang isang mapagmahal na ina, isang api-apihang asawa, isang malupit na kontrabida, o isang matapang na matriarka. Ang kanyang pagiging versatile ang naging susi sa kanyang pananatili sa industriya sa loob ng maraming dekada. Ang kanyang karera ay patuloy na namayagpag at sa kabuuan, nakagawa siya ng mahigit 200 pelikula. Nang manamlay ang produksyon ng pelikula sa bansa, naging aktibo rin siya sa telebisyon, kung saan madalas siyang mapanood sa iba't ibang teleserye at antolohiya. Ang kanyang presensya sa parehong malaki at maliit na screen ay nagpatunay na ang tunay na talento ay walang pinipiling panahon o medium. Patuloy na pagkilala, mga gantimpala at nominasyon. Ang husay ni Perla Bautista ay patuloy na kinilala ng mga kritiko at mga prestihiyosong award-giving bodies sa Pilipinas sa kabuuan ng kanyang karera. Bukod sa kanyang pagkapanalo bilang Best Actress noong 1962, umani rin siya ng maraming nominasyon para sa parehong kategorya mula sa FAMAS para sa mga pelikulang Patapon, 1963, Laban ng Lalaki, 1965, De Colores, 1968, Commander Ali Basbas, 1981. Bagamat hindi niya muling naiuwi ang tropeyo bilang Best Actress sa mga pagkakataong ito, ang mga nominasyon ay sapat ng patunay ng kanyang consistent na kahusayan. Higit pa rito, napatunayan din niya ang kanyang galing sa mga sumusuportang papel. Ilang beses siyang nagwagi bilang Best Supporting Actress mula sa FAMAS para sa kanyang mga di malilimutang pagganap sa mga sumusunod na pelikula. Alamat ni Julian Makabayan, 1,970. Nang bumuka ang Sampaguita, 1,980. Bulaklak ng City Jail, 1,984. Ang mga parangal na ito na natanggap niya sa iba't ibang yugto ng kanyang karera ay nagpapakita ng kanyang dedikasyon at ng malalim na pag-unawa sa bawat karakter na kanyang binibigyang buhay. Buhay sa labas ng kamera, isang pribadong individual. Sa kabila ng kanyang matagal na pananatili sa ilalim ng pampublikong mata, napanatili ni Perla Bautista na maging pribado ang kanyang personal na buhay. Ang kanyang buhay pag-ibig ay malayo sa eskandalo at kontrobersya. Bagamat alam ng marami na siya ay nagkaroon ng mga anak, pinili niyang palakihin sila ng malayo sa magulong mundo ng showbiz. Sa loob ng maraming taon, naging laman ng mga usap-usapan ang di umano'y relasyon niya sa kanyang naging kapareha na si Joseph Estrada. Ang isyong ito ay nanatiling isang showbiz chismis sa mahabang panahon dahil wala ni isa sa kanila ang umamin o nagbigay ng kumpirmasyon. Kamakailan lamang, sa isang panayam, nagkaroon ng linaw ang matagal ng espekulasyon ng aminin ni Perla ang naging tunay na ugnayan nila noon. Ang kanyang pag-amin ay ginawa ng may dignidad at paggalang, na tuluyan ng nagbigay linaw sa isang mahalagang bahagi ng kanyang nakaraan.
Bilang isang ina, siya ay maalaga ngunit istrikto kung kinakailangan. Ginamit niya ang sarili niyang mga pinagdaanang pagsubok bilang inspirasyon upang mas pagbutihin ang kanyang paggabay sa kanyang mga anak. Para sa kanya, ang pagiging ina ang pinakamahalagang papel na kanyang ginampanan at hindi ito naging hadlang sa kanyang karera. Bagkus ay nagsilbing lakas niya, pananampalataya, profesionalismo at pamana. Sa industriyang kilala sa pagiging mapaghamon, si Perla Bautista ay kinikilala hindi lamang sa kanyang talento, kundi maging sa kanyang mabuting pagkatao. Siya ay itinuturing na isang mabuting kaibigan at isang profesional na katrabaho, isang bagay na pinatotohanan ng kanyang mga kapwa veteranong artista at maging ng mga mas nakababatang henerasyon ng mga aktor. Madalas siyang nagsisilbing gabay at pangalawang ina sa mga baguhang artista. Laging handang magbahagi ng payo at tulong. Ang sikreto sa kanyang katatagan at tagumpay, ayon sa kanya, ay ang kanyang malalim na pananampalataya sa Diyos. Palagi niyang iniaalay ang kanyang mga tagumpay sa puong may kapal at humihingi ng gabay sa bawat desisyon na kanyang ginagawa. Ang kanyang pananampalataya ang nagsilbing kanyang sandigan sa gitna ng mga pagsubok sa buhay at karera. Kamakailan, nabalita ang kanyang regular na pamimigay ng pagkain sa mga bata sa lansangan. Isang gawain na kanyang nakagawian na tuwing may pagkakataon. Ito ay isang simpleng patunay ng kanyang kabutihang loob at pagnanais na magbahagi ng kanyang mga biyaya. Sa kasalukuyan, sa edad na 83, nananatiling malakas ang pangangatawan ni Perla Bautista. Bagamat nabawasan ang kanyang paglabas sa publiko lalo na noong panahon ng pandemya, nananatili siyang bukas sa pag-arte hanggat kaya ng kanyang katawan. Si Perla Bautista ay isang buhay na inspirasyon, isang aktres na nagpatunay na ang tunay na sining ay walang hangganan, at ang isang buhay na inialay sa propesyon at pamilya na may gabay ng pananampalataya ay isang buhay na tunay na kahanga-hanga. Ang kanyang pamana ay mananatili sa puso ng bawat Pilipinong manunood na kanyang naantig sa pamamagitan ng kanyang sining.